Kasi nga lost thread mga tol eh. Today's ngayong araw mga tol, samahan niyo ako. Gawin natin tong speedometer kung pumapagpag. Hindi rin gumagana yung mileage. Tanggalin na muna natin yung mga sapatos natin na lagi na lang nakapatong sa ating toolbox. Itong buong toolbox na nga pala dadaling ko palabas mga tol para hindi na ako pabalik-balik. Samjin seat cover nga pala yung gamit natin, matagal na. Samjin, baka naman. Lumipat na rin tayo ng pwesto kasi mainit dyan. Dito tayo sa malilim banda kasi matagal tong gagawin natin sigurado. Una kong chinek yung speedometer cable. Baka kasi putol na mga tol. Isa-isa ko na rin tinanggal yung mga screw. Hindi ko lang alam kung ako lang ba o kayo rin. Na pag nag-aayos ng motor, pagbalik na lahat may sobrang tornilyo. Minsan naman kulang. Ano, pare-parehas ba tayo? Ito medyo maselan kaya dahan-dahan lang dito sa pagsikwat. Di naman kasi lahat nadadaan sa bilis. Isa sa mga natutunan ko sa buhay mga tol, ang magbagal. Kailangan marunong kang tumimpla. Hindi mo naman kailangan talaga magmadali. Wala naman deadline ng success. Ang importante, masaya ka at umuusad. First time ko rin palang gawin to mga tol, ang magtanggal ng speedometer gauge. Tutorial lang sa YouTube yung pinanghahawakan ko dito. Malaking bagay na talaga yung internet ngayon. Laki ng tulong. Kung magkamali man tayo dito sa actual, wala naman tayong ibang sisihin. Charge to experience na lang. Ito na rin pala yung huling screw na i-unscrew natin para matanggal tong gauge. Tingnan nyo naman, masaya ako dito. First time ko nga kasi magtanggal. After neto, binrush ko na rin. Para mabawasan yung dumi kahit konti. Yung kakilala ko kasi mahilig magmalinis. Hindi makita yung sariling dumi. Uy, issue. Ito na yung gauge, dito na nag-uumpisa yung problema. Nilapag ko na sa sahig. Para pag may nalaglag, mabilis ko lang makita. Malilit kasi na piyesa yung babaklasin natin dito. Tinanggal ko na rin yung mga ilaw. Pag-iingat at konting common sense, samahan ng logic para magawa natin to ng maayos. Kumuha na rin ako ng upuan. Dito natanggal ko na yung speedometer cover. Tuwa nga ako dito. Sunod yung kanyang block. Hindi ko alam tawag dyan. Ito yung mali ko dito. Tinanggal ko yung maliliit na screw. 4 na piraso yan. Sinikwat ko din tong isa dahil wala nga akong alam. Ayun, sablay pala. Dun sa nakita ko kasing sporty na tutorial sa YouTube, tinanggal yan. Iba pala yung parte ng Mio Soul ay nakadikit. Pero dito may natutunan ako kung saan palang bumababa to. Hindi lang din pala tayong gumagawa ngayon. Ito, si Ruben nagre-replace ng bago niyang shock. Si Ito nag-aalay ng kanyang gulong. Dito napansin ko, parang ang sarap forma ni Johed. Yan yung dating oh. Eh, baka Johed yan. Ganyan na yan ang tumakbo. Yun, natanggal ko rin sa office. Ay, sira na nga. Pag inikot ko to mga tol. Tapos yung dilaw dun sa loob, iikot din siya para rotate. Tapos, tatama siya dito sa gear dito. Pero ang problema, kaya pala pumapagpag. Kasi yung color yellow na gear dito sa kabilang side, ayaw umikot ng yellow. Bali yung sirang gear mga tol. Yan yung part na yan. Kaya dyan lang siya kumakapit, kaya pumapagpag. Balik na lang natin to mga tol. Sablay, pero maghanap tayo ng replacement nito kung sakasakali para makamura. Kasi mahal yung buo nito. 2.7 na ito Shopee. Bali ang naging pinaka-problema niya mga tol, yung 3 gear sa loob. Yung dilaw na yan, yung gray sa gilid, at yung gear papunta dun sa mga numbers niya. Sana makahanap tayo ng replacement niya. Dahil kung hindi, mapupunta tayo sa no choice, bibili talaga tayo ng bagong gauge. Pati pa naman sa bulsa. Bye-bye!